mga kilala ko, nagbebenta ng 3 sachet kasi ang kita sa bawat sachet ay 50 pesos times 3, that's 150, pambaon po nila. Pambaon na ibinibigay sa mga anak. So, hindi talaga usaping pang drug addict, usaping pantawid sa kahirapan para sa edukasyon ng anak dahil wala ngang pagkakataon. Ibang-iba to sa mga usapin ng mga big time pusher tsaka drug lord. No? Meron akong makilala na nagbebenta ng mga tingi-tingi dahil meron silang porsyento doon at yung porsyento bukod sa pambaon para sa nangangatal na sikmura. Okay, Father, so ini-encourage ba natin yung mga walang trabaho, yung mga nangangatalang sikmura na magbenta ng sachet-sachet na bato? After all, kada sachet, merong 50 pesos silang commission dyan na pwedeng gamiting pambaon ng mga anak nila. So, hindi natin iisipin yung magiging epekto ng droga doon sa taong pagbebentahan, okay? Ng nangangatal na sikmurang kailangan ng trabaho para pambaon ng anak niya. Hindi natin iisipin yung pwedeng maging biktima naman ng mga adik na to, ng mga inosenteng mamamayan. Pagkatapos, kapag may nangyaring masama, nagurgur na tegi o hinuli itong mga small time, hindi naman daw mga big time ng mga drug lord masama na naman yung humuli. Pag sila na tegi, kawawa sila. Sila yung biktima rito. Kasi nga, hindi naman ito usapang adik. Usapan ito ng mga mahihirap na nangangatalang sikmura at kailangan pambaon ng bata para makapagpatuloy sa kanilang edukasyon. So, pambihira to, Father. Kung ganito, ang katwiran natin, okay, saan tayo pupulutin? Kaya siguro, ito si Bangag, hindi din naman hinuhuli itong mga big time syndicate drogation lord kasi supplier niya ito. Para naman sa nangangatal ang laman sa drogation, kailangan unawain natin si BBM. At saka yung mga tropa niya na puro mga adik. So ano to, new job unlocked. Kulang na lang sabihin mong illegalize, okay? Yung mga small time pusher dahil nga naman per sachet lang naman nakita nila 50 pesos pang baon ng mga anak nila para makapagpatuloy sa edukasyon. Whether small time or big time, pareho yan. Parehong nakakasira sa buhay ng tao. Okay lang sana, Father, kung ikaw o ang kamag-anak mo ang magiging biktima ng mga pinagbentahan ng mga kaawa-awang nangangatal na sikmura na small time pusher na ito. Okay lang kung ikaw mabibiktima. Di ba? Okay lang. Eh kung hindi naman ikaw, paano na? Sino bang bibigyan talaga ng hustisya? Yung mga small time na nagbebenta ng tingi-tingi na may 50 pesos na kita o yung mga biktima ng mga adik na to? Sino ba talaga ang dapat nabigyan ng hustisya dyan? Oh my gosh, Father, kaawaan ka ng Diyos. Diyos ko Lord, patawarin mo ang paring ito. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa.